Sapat bang dahilan ang kahirapan para gumawa ka ng hindi tama sa iyong kapwa? Sapat bang dahilan ng mga pinagdaanan para isipin mo na lamang ang iyong sarili kahit na sa proseso ay marami kang maaagrabyado at masasaktan? Umpisahan natin ang ating tampok na kwento para sa araw na to na sana ay makapagbigay sa inyo ng inspirasyon at syempre leksyon na rin sa buhay. Isang kwento galing sa ating letter sender na si Victor. Dito lamang sa paborito niyo pong programa, ang Dear Mama Mia. Marami sa atin ang mahirap ang buhay na pinagmulan. Marami sa atin ang kailangang makipaglaban sa araw-araw para lamang magkaroon ng panlaman tiyan. Pero sapat ba yun para tayo ay gumawa ng masama sa ating kapwa? Dear Mama Mia, isang mapagpalang araw para sa inyong lahat na mga tagapakinig ngayon. Maraming salamat kung kayo mun po ay nasa maayos na kalagayan. At maraming salamat din Mama Mia kung mapipili mo man na basahin at ibahagi sa iba itong kwento ng buhay ko. Mama Mia, bata pa lamang ako ay alam ko na. Anak ako ng isang mahirap. Bata pa lamang alam ko na. Kung hindi kami kikilos, wala kaming ipapanlaman tiyan. Ako po si Victor. Isang batang lumaki sa amoy mantikang paulit-ulit na ginagamit. Sa tunog ng barya sa alkansya at sa mga salitang, "Wala tayong pera ngayon, anak." Bata pa lamang ako ay malinaw na po sa akin na mahirap ang aming buhay. Bata pa lamang ako, Mama Mia, alam ko na po na napakarami ko pang susuungin na mga pagsubok kung gusto kong umasenso sa buhay ko. Naranasan niyo na po ba na matulog na kumakalamang sikmura? Naranasan niyo na po ba na mapahiya sa klase dahil hindi mo bitbit ang project mo dahil walang pambili ng materials ang mga magulang mo? Naranasan mo na rin ba ang manghingi sa kaklase mo ng pagkain dahil gutom ka na? Naranasan ko po lahat ng yon, Mama Mia. Naranasan ko po ang mabuhay ng punong-puno sa hirap. Naranasan kong pumunta sa mga kapitbahay ko, sa mga tiyahin at tiyuhin ko para lamang bumali ng kahit isang baso ng bigas para meron kaming mailulugaw at may makakain kami. Naranasan ko pong kutsain ng mga kaklase ko, pati na rin ng aming mga kapitbahay. Dahil butas-butas ang damit na suot ko. Pati nga tsinelas na gamit-gamit ko sa eskwela ay butas-butas din, Mama Mia. Mahirap po ang buhay. Lagi kong tinatanong noon sa Diyos kung bakit ganito ang buhay namin. Sadya bang meron pong paborito ang Panginoon? Bakit ganito ang aming tahanan? Bakit barong-barong? Bakit pinagtagpi-tagping yero? At bakit sako lamang ang dingding nito? Na kapag umuulan ay animoy nasa labasan kami dahil nababasa po pati rin ang aming mga gamit. Ang bahay namin ay isang napakaliit na bahay lamang na walang palikuran. Sa labas pa kami jumijebs at sa labas kami umiihi at naliligo. Ang aming tahanan, Mama Mia, ay wala pong kwarto. Sa gabi, yung sala ay kwarto, sa umaga sala naman siya at pwede ring kusina.
Niwala nga kaming bangko at mesa. Kapag kumakain kami ay sa sahig lamang. Gamit-gamit ang mga plastic na plato na pinamimigay lang sa kung saan-saan. 2 peraso lang din ang aming kutsara at niwala kaming tinidor. Isa lang din ang maliit naming kaldero na halos mabutas na rin. Ganon kahirap ang kinalakihan kong buhay. Kaya naisip ko noon, Mama Mia, hindi pwedeng habang buhay ganito kami. Hindi pwedeng habang buhay nagtitiis kami. Kailangan na umasenso kami. Kailangang may isa sa amin na umangat para lahat kami ay mahila pataas. Hindi naman po ako panganay na anak. 5 kaming magkakapatid at middle child ako, Mama Mia. May 2 po akong mga kapatid na mas nakakatanda sa akin. At alam ko po, Mama Mia, alam ko na pati rin sila ay nahihirapan sa aming sitwasyon. Minsan nga naririnig ko ang nanay namin na umiiyak tuwing gabi dahil nagtatanong sa aking ama kung saan na naman siya nang isasaing kinabukasan. Mangangalaka lang po ang mama ko. Ang papa ko naman kapag wala pong tawag sa construction ay nangangalakal din. Ang hirap-hirap. Hindi ko alam kung paanong naaatim ng mga kung sinong bata na baliwalain ang kung anumang sagana na kanilang tinatamasa. Meron nga akong classmate, Mama Mia, nung elementarya, na naiinis siya kapag hotdog na naman ang baon niya. Nakakasawa raw kasi. Nakakapagod raw kasing kainin. Minsan, binibigay niya sa akin ang kanyang pagkain dahil bumibili na lang siya sa kantin. Bukod kasi sa baong pagkain ay may pera ding pinapadala sa kanya ang kanyang mga magulang. Samantalang ako ay walang-wala. Natutuwa ako noon kapag hindi niya nagugustuhan ng pagkain niya dahil lagi niyang binibigay sa akin yon. Merong kapalit noon, Mama Mia, ay para niya po akong alila. Tagabitbit ng bag niya, ng mga damit niya, pati na rin ng mga aklat niya. Minsan, tagagawa din ako ng assignment niya. Pero maayos na yon. Kesa naman wala, hindi ba? Kesa naman kumakalamang sikmura ko. Minsan, Mama Mia, umuwi ako ng bahay ay umiiyak ang bunso naming kapatid. Gutom na kasi ito dahil maghapon daw hindi umuwi ang tatay namin at wala kaming pagkain. Wala na ring nagpapautang sa amin na tindahan dahil hindi naman kami nakakabayad. Doon ko naisip na kawawa pa pala ang mga nakababata kong kapatid kesa sa akin. Kaya naman kapag meron pong binibigay sa akin na pagkain ng kaklase ko, minsan ay sinisilid ko po ito sa plastic. Yung plastic na yon ay paulit-ulit ko pong ginagamit. Alam ko pong madumi na pero wala naman akong ibang paglagyan. Para may mabitbit ako kahit papaano na pagkain para sa 2 kong nakababatang kapatid. Sa totoo lang, Mama Mia, para pong hayok na hayok sa pagkain noon ang mga kapatid ko kapag dinadalhan ko sila. Kaya naman inisip ko noon hindi pwedeng ganito na lang habang buhay. Malinaw na malinaw sa isipan ko ang mga pangarap ko. Pangarap ko pong yumaman. Kapag nasa daan ako at nakakakita ako ng mga estudyanteng inihahatid ng kotse, ay iniisip ko noon dapat maging ganito ako. Dapat magkaroon ako ng maraming pera. Magkaroon ako ng kotse, sariling bahay, kondominium, at higit sa lahat, magkaroon ako ng maraming kubyertos. Maraming kutsara, maraming tinidor, maraming plato, hindi yung plastic kundi yung babasagin talaga. At maraming kaldero at lalong malaking ref kung saan maraming laman na pagkain. Ganon ang iniisip ko noon. Yun ang gusto kong maabot hindi lamang para sa sarili ko, kundi para na rin sa mga kapatid ko. At gagawin ko po ang lahat, Mama Mia. Gagawin at isusuko ko ang lahat, kahit na anong paraan pa yan,
para lang makuha ko ang mga pangarap na yon. Kaya naman nagsumikap ako, sobra, doble-dobleng pagsusumikap para lang makapagtapos ng pag-aaral. Nung nakapagtapos ako ng elementarya, sinabi ng mga magulang ko sa akin na baka hindi na raw nila ako mapag-aaral ng high school. Pero hindi po ako pumayag na hindi makapag-aral ng high school, Mama Mia. Ang ginawa ko po ay kumuha ng napakaraming racket. Nagtatrabaho ako sa car wash bilang car wash boy. Nag-iigib ako ng mga tubig sa mga kapitbahay. Nagtatrabaho ako bilang delivery boy sa isang water refilling station at kung ano-ano pa para lang mapag-aral ko ang sarili ko. Nagsumikap ako, Mama Mia. Bukod sa pag-aaral ko at sa trabaho ko, ay ginagalingan ko rin sa basketball. Meron kasi kaming isang kapitbahay po na nagkaroon ng scholarship sa kanyang college dahil sa galing niyang mag-basketball. Laging siya ang nakakakwentuhan ko tuwing summer break na umuuwi siya sa amin. Lagi ko pong tinatanong sa kanya kung kumusta ang Maynila. Sa Maynila po kasi siya nag-aaral. Lagi siyang nagkukwento sa akin ng mga matatayog na building, mga naggagandahang kotse, at kung ano-ano pa. Kuya, gusto ko rin ng ganyan. Kaya lang kuya, may problema ako. Ano naman yun? Hindi ko alam kung paano ko mapag-aaral ang sarili ko, kuya. Ngayon nga, nagde-deliver ako ng tubig para may pambaon ako sa school, may pambili ng mga kailangan ko. Tapos may pampamasahe. Kung hindi kasi ako magtatrabaho, hindi ako makakapag-aral. Minsang nakwento ko sa kanya nung nagpa-deliver sila sa akin ng tubig. Ganun ba? Alam mo, may mga scholarship naman na ino-offer yung iba't ibang paaralan. Meron nga, pero hindi naman ako katalinuhan, kuya. Alam mo yun. Katamtaman lang ako, hindi nga ako nagiging honor. Hindi lang naman honor student ang nabibigyan ng pagkakataong maging scholar. Pwede ka naman basta magaling ka sa sports, basketball, at kung anumang sports ang tinatarget ng school na gusto mong pasukan. Talaga, kuya? Oo, meron din atang mga scholarship para sa mga dance troupe. Yun ang alam ko, ha? Tapos, kapag ganun, pwede ka ring maging student assistant. Mama Mia, mula noon ay tanong ako ng tanong sa kanya tungkol sa mga bagay na dapat kong malaman kung gusto kong makapag-aral ng kolehiyo. Kaya naman, Mama Mia, napasok po ako sa scholarship dahil sa basketball. Kahit na pinapagalitan na ako noon ng tatay ko dahil basketball lang daw ako ng basketball kapag walang trabaho, hindi ko po siya iniinda. Wala po kasi akong ibang paraan na alam para maging scholar dahil hindi naman po ako katalinuhan. Nung naging magaling po ako sa basketball ay yun po ang ginawa kong paraan para makapag-enroll ako ng kolehiyo. At natanggap naman ako bilang scholar, Mama Mia. Hindi nga lang po yung scholar na walang babayaran na kahit na ano. May babayaran pa rin ako mga miscellaneous, tapos ako ang bahala ng uniforme, mga libro at kung ano-ano pang mga requirements. Tanging tuition lang po ang kailangan tapos may i-maintain ka ring grado. Hindi naman kataasan ng grades na kailangan mong i-maintain, pero dapat ay hindi ka bumagsak dahil sa oras na bumagsak ka, tanggal din ang scholarship mo kahit athletic scholarship pa yun. Kaya dumoble talaga ang pagsisikap ko noon, Mama Mia. Hindi na po ako pwedeng magtrabaho dahil kapag tapos na ang klase ay meron po kaming training para sa basketball. Kaya ang ginawa ko na lang noon para makapag-aral pa rin, para magkaroon ng allowance at pambili ng kung ano-ano pang mga requirements at pambayad ng miscellaneous, ay gumawa po ako ng paraan. Benta po ako ng benta ng mga kakanin na niluluto ng aking nanay. Mama Mia, meron kasi akong konting naipon mula doon sa pagtatrabaho ko nung high school ako.
Yun ang ginamit naming pampuhunan ni nanay. Tapos ang ginagawa ko rin kapag meron pong mga kaklase ko na nagpapabenta ng mga second-hand phones, ay ako po ang nagdi-deal sa mga ito. Bali, naging middleman po ako, Mama Mia. Kunwari, ibibenta niya ng 1,500. Ibibenta ko po ng 1,800 hanggang 2,000 para may kita naman ako. Minsan ay binibigyan din ako ng mga kaklase ko kapag naibenta ko na ang kanilang kung ano-anong mga gamit. Kahit nga prepaid load noon ay ginawa ko na ring negosyo. Sa edad ko noon na 23 years old, Mama Mia, ay nakagraduate po ako ng kolehiyo. Oo, medyo late po ako dahil late po akong nag-aral ng elementarya. Kasi nga, hindi kami pwedeng pag-aralin noon ng sunod-sunod ng aming mga magulang. Huli po akong nakapasok. Kaya naman, Mama Mia, medyo late ako ng halos 3 taon nung makagraduate. Pero nung nakagraduate na nga ako ng kolehiyo, ay talagang masayang-masaya ako. Pakiramdam ko noon ay ito na ang umpisa ng pagyaman ko. Ito na ang umpisa para maging maayos ang buhay namin. Agad akong naganap ng trabaho, pero hindi pala madali ang paghahanap ng trabaho kahit may diploma ka. Marami pa rin talaga sa amin ang hindi makahanap-hanap ng matinong trabaho kahit na may diploma naman. At isa po ako sa mga yun, Mama Mia. Isa po ako sa mga nahirapang maghanap ng trabaho. Kaya naman tinanggap ko na lang ang isang trabahong malayong-malayo naman sa kursong kinuha ko. Huwag ka nang mag-inarte, Victor. Wala nang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo. Hindi po kalakihan ng sahod. Nakakainis dahil kahit na ilang taon akong nagsumikap para makapagtapos ng pag-aaral, ay napunta pa rin ako sa isang trabahong minimum wage lang po. Pero kahit na ganun ay pinatos ko na rin. Wala na rin naman akong ibang mapagpipilian, Mama Mia. Mag-iinarte pa ba ako? Kumakalam na rin ulit ang sikmura namin. Hindi natigil noon sa paggagawa ng mga kakaninang mama ko at mga kapatid ko naman ang nagbebenta. Habang ako ay nagtatrabaho, ay nagdadala din ako ng mga kakanin sa trabaho para may pang-extra kita. Para kahit papano, libre na rin ang pampamasahe at pagkain ko. Pero napakahirap talaga ng buhay, Mama Mia. Bukod sa pagod ka sa maghapon na trabaho, idagdag mo pa ang matinding traffic. Tapos napakaliit lang ng sasakurin mo, talagang nakaka-frustrate yun. Kaya naman naisip ko noon na maghanap ng ibang mapagkakakitaan. Naisip kong mag-call center pero hindi naman ako marunong o magaling o bihasa sa salitang Ingles. Kaya wala akong chance sa call center. Naganap ako ng ibang trabaho hanggang sa napasok nga ako sa mundo ng insurance. Pero Mama Mia, kung mahirap ang magtrabaho sa isang kumpanya, ay mas mahirap din lalo sa isang insurance company. Tayo kasing mga Pinoy ay hindi mahalaga sa atin ang insurance. Mas mahalaga sa atin ang pang-araw-araw natin nakakainin dahil kulang na kulang pa nga ang sinasahod natin para dito. In short, walang extra budget ang mga Pinoy para sa insurance. At halos mahigit sa kalahati na porsyento ng mga Pinoy ay hindi rin talaga naniniwala at nakakaintindi sa insurance, Mama Mia. Kaya naman lumipat ulit ako ng trabaho. Napasok ako sa real estate. Alam mo bang napakahirap nun, Mama Mia? Magti-training kayo, tapos commission-based pang sahod ninyo. Well, meron naman kaming konting parang allowance. Inisip ko na lang noon na gagalingan ko. Gagalingan ko ng maigi para makapagbenta ako, tapos makakapag-komisyon ako. Kahit kasi mahirap sa real estate ay malaki naman po ang komisyon kapag nakabenta ka.
Kaya naman Mama Mia, nagsumikap po talaga ako. Kahit na kung ano-anong training na lang sa real estate company namin ay sinasalihan ko, madagdagan lang ang knowledge ko, madagdagan lang ang kaalaman ko para makapagbenta ako ng maayos. Isang araw ay meron pong mag-asawa na tumitingin ng bahay. Yung lalaki po ay isa pong galing abroad. Nung una ay hindi ko po masyadong ginagalingan dahil frustrated na po ako noon. Maglilimang buwan na kasi ako noon sa real estate, hindi pa rin ako nakakabenta. At habang nandun ako ay naghahanap na rin ako ng ibang trabaho pero wala po talaga akong mahanap, Mama Mia. Pero bigla na lang nagsabi yung kanyang asawa na ihanda ko na raw ang kakailanganin nilang requirements dahil mag-a-apply sila para sa bahay na yon. Halos mabingi-bingi ako noon nung sinabi niya yun, Mama Mia. Hindi pa nga ako nakagalaw at hindi ako nakapag-react kaagad. Hello? Narinig mo ba sinabi ko? A-applyan na namin tong bahay. Magkano kamo yung down payment? 30% po ma'am, tapos iba bank financing na natin. Paano kung gusto naming 50% yung aming ida-down payment? Mas maliliit ba o mas konti ba ang babayarin namin monthly? Yes po ma'am, at depende din po yun sa kung ilang taon nyo gustong bayaran. Aligagana ako noon, Mama Mia. 50%. Halos mahigit 1,000,000 din ang 50% ng bahay na yon. Kaya malaki-laking komisyon din ang makukuha ko doon. Agad-agad kong inayos ang mga papeles nila. At dahil malaki ang kanilang down payment, at may trabaho naman si ma'am, tapos si sir ay OFW pa, ay madali po silang na-approve. 1 buwan lang ay na-release agad ang komisyon ko, Mama Mia. Tuwang-tuwa ako dahil malaki na sa akin noon ng 6 digits. Yes, 6 digits po ang naging komisyon ko. Kaya naman sa sobrang tuwa ko ay nilibre ko ang pamilya ko. First time po namin kumain sa labas. Hindi naman po sa sobrang mamahalin, pero ibang achievement pa rin yun sa amin. Mama Mia, kung alam nyo lang kung gaano ako kasaya nung gabing nilibre ko ang pamilya ko. Dahil sa perang kinita ko, sigurado ako magiging proud kayo sa akin. Pero mula nung kumita ako ng 6 digits, ay matagal din po bago yun nasundan. Hindi kasi laging may bumibili ng kung ano-anong mga properties, lalo na sa real estate, Mama Mia. Alam mo naman, halos 80% ng mga Pinoy ay mahihirap. Kaya nahihirapan talagang bumili ng kahit na anong property. Hanggang sa nakilala ko po ang isang lalaking itago na lang natin sa pangalang Mr. D. Si Mr. D, Mama Mia, ay isang negosyante. Nakilala ko siya dahil sa mga business conference na sinasalihan ko. Sumasali kasi ako sa mga ganoon, Mama Mia, para makakuha po ng mga kliyente. Kahit saan na may mga gatherings ng mga mayayaman, tapos pwedeng sumali ay sumasali talaga ako. Gumagastos ako ng sarili kong pera para lamang makahanap ng mga potential buyer at client. At dito ko nga nakilala si Mr. D. Isang negosyanteng halangang kaluluwa. Oo, masasabi kong halang ang kanyang kaluluwa lalo na kapag pera ang pinag-uusapan. Mama Mia, isang araw, nandun ako sa isang business conference. Namimigay ako noon ng aking calling card. Pinipilit na may makipag-usap sa akin kahit na isang kliyente man lang para makabenta ako ng bahay. Pero halos lahat ata doon ay may sari-sarili ng bahay eh.
Halos ata doon ay may sarili-sarili ng mga negosyo. Kaya hindi na sila interesado sa binibenta ko. Nakita ni Mr. D ang pagsusumikap kong may kumausap sa akin. Pero wala. Wala talagang kumausap sa akin noon, Mama Mia, kaya naman nilapitan na niya ako. "Oh, iho, kumusta? Nakabenta ka na ba?" Tanong niya sa akin. "Ah, hindi pa po sir. Kayo sir, baka gusto niyong bumili ng bahay." "Ah, saan ba yung bahay na yan?" Naglabas ako ng brochure pagkatapos ay nag-explain ako sa kanya. "Ano ba yung pinakamurang bahay dyan?" Ang pinakamurang bahay po na binibenta ko, Mama Mia, noon ay 1.5 million. "Ah, sige, ikakash ko na yan." Nanlaki ang mga mata ko noon. "Sigurado ka, sir? Bakit, ayaw mo ba? Kanina ka pa eh. Walang halos pumapansin sa'yo, kaya naawa naman ako sa'yo." Pagkatapos nun, syempre, lagi kaming nagkakausap ni Mr. D dahil sa pag-aasikaso ko nung pagbili niya ng property. Hanggang sa nung magpipirmahan na kami, Mama Mia, ay may isang bagay siyang itinanong sa akin. "Ano ba ang kaya mong gawin para yumaman ka?" Tanong niya sa akin. Sir, alam kong narinig mo ang tanong ko. Isa pa, wag ka nang magsikreto sa akin. Ako nga, hindi ko sinisikreto sa'yo na kabit ko yung patitirahin ko dito sa bahay na binili ko sa'yo eh. Marami pong babae itong si Mr. D, Mama Mia. At isa nga sa mga babaeng yon ay paborito niya, kaya bibilhan niya raw ng bahay. At dun siya bumili sa akin. Hanggang sa sabi ko, gagawin ko ang lahat para lang yumaman ako. Oo naman, totoo naman talagang iba ang dulot ng pera sa isang tao. Kapag marami kang pera, maraming papansin sa'yo. Kapag marami kang pera, malaki ang impluwensya mo. Siyempre, magagawa mo halos lahat ng gusto mo. Gusto mo bang yumaman? Po? Tanong ko, gusto mo bang yumaman? Abay, siyempre po. Gusto mong yumaman? Sige, sumama ka sa akin. Gawin mo lang lahat ng mga pinagagagawa ko sa'yo at yayaman ka. At kapag yumaman ka, ano naman ang gagawin mo sa kayamanan mo? Hindi ko pa po alam. Basta ayoko na pong maghirap. Mama Mia, nakakainganyo po ang offer ni Mr. D sa akin. At aaminin ko sa inyo na hindi na po ako nag-atubili noon na pumayag sa ino-offer niya at sumama sa negosyong sinasabi niya. At totoo nga, Mama Mia, totoo nga. Ilang buwan lang na pumasok ako dun sa negosyo at sa mga sinasabing pagkakakitaan ni Mr. D, ay naging malaki po ang kita ko. Komisyon dito, padulas doon. Palitan ng papel na may perma pero kulang po sa resibo. Oo, Mama Mia. In short, para po kaming nang-e-scam ng ibang tao. Nung una ay medyo kinakabahan ako. Nung una ay medyo nagigilty ako. Pero nung kinita ko na po ang unang milyon ko, lahat po ng konsensya sa puso ko ay para pong naglaho na parang isang bula. Parang wala na akong pakialam noon, kundi ang tignan-tignan lamang lagi ang bank account ko na may laman ng 7 digits figure. Masayang masaya ako. Hindi ko akalain noon, Mama Mia, na kikita ako ng ganun kalaking halaga. Para po akong naliligo noon sa gatas at sa honey, sa sobrang tamis at sarap ng buhay ko. Kung ano-ano na ang nabibili ko. Gusto kong kumain sa mamahalin, nagagawa ko. Gusto kong pumunta sa isang hotel at mag-check-in lamang para matulog, nagagawa ko. Nakakapasok ako sa mga lugar kung saan mga mayayaman lang ang may access.
Napakasarap ng buhay kapag marami kang pera. Mas madali pala ang pera, lalo na kapag hindi mo pinapakinggan ng iyong konsensya. Mas madali pala ang pera kapag naiipit ang konsensya mo at nawawalan ito ng boses sa ulo mo. Nagbenta po kami ng mga condo units na hindi pa approve ang mga building permits. Oo, Mama Mia. Meron kasing mga gumagawa ng ganun eh. Mga illegal din na pagpapatayo. Dinoble ang presyo ng mga materials para sa under the table cut. Minsan nga, Mama Mia, nilalagay namin ang mga top of the line materials para sa mga pinapagawang kondo at kung ano-ano pa. Pero ang totoo niyan, mga substandard na mga materials naman ang ginagamit namin. Nilalagyan din namin ng mga bogus buyer para lang umangat ang kota. At kung ano-ano pang mga panlilin lang ang ginagawa namin noon ni Mr. D para kumita. Ako at siya lang ang nakakaalam. Ako ang kanyang kanang kamay at syempre sa bawat kikitain niya ay may cut din ako doon. At habang lumalaki po ang laman ng bank accounts ko, ay lumiliit po ang natitirang hiya sa sarili ko. Mama Mia, ewan ko pero parang nawawalan po ako ng hiya. Kumakapal ang mukha ko na para bang confident na ako sa perang kinikita ko. Sa perang kinikita ko at the expense of others. Nagkaroon po ako ng 3 sasakyan. Mga magagandang sasakyan. May sedan, SUV at pickup truck. Yun po kasi ang pangarap ko noon eh. Magkaroon ng parang isang monster car na pickup truck. Fully loaded pa ang pickup truck ko, Mama Mia. Fully accessorized. Bad boy na bad boy ang datingan. Meron din akong 2 kondo, 5 mga mamahaling relo. Yung relong may diamante, meron ako noon. At isang relasyon na puro motel at hotel ang basihan. Nagkaroon ako ng babae sa tabi ko dahil napakadali lang din sa akin noon na kumuha ng babae sa estado ng buhay na meron ako. Ang mga babae na mismo ang naghahabol sa akin kapag nakikita na nila akong paparating. At syempre ang relasyon na yon ay hindi naman po masyadong malalim. Syempre, gaya ng usapan namin ni Mr. D, walang ibang makakaalam sa aming tunay na negosyo. Kaya naman ang mga nakakarelasyon ko lang noon ay binibigyan ko ng pera at mga material na bagay para lang maikama sila. Ganon ang buhay ko, Mama Mia. Buhay pilantropo na mayaman na playboy. Ganon ang datingan. Lahat ng taong nakakakilala sa akin at nakakasalubong ko ay sumasaludo sa akin. Lahat ng tao ay mataas ang tingin sa akin, lalo na doon sa bayan namin, Mama Mia. Kapag umuuwi ako, tapos magkakaibang kotse ang dala ko, ay talagang lumuluwa ang mga mata ng mga kapitbahay namin. Nakikita akong nag-iinggit sila sa akin. Yung iba nagtatanong kung paano ko ginawa. Syempre ang lagi kong sagot, swerte at pagsusumikap. Hindi ko naman pwedeng nakuha ko yun dahil sa pang-i-scam ng iba, hindi ba? Mama Mia, in short, naging mataas po ang tingin ko sa sarili ko. Naging hindi na umaapak sa lupa ang mga paa ko. Pero ang totoo niyan, Mama Mia, kapag mag-isa lang ako, sa bawat gabing mag-isa lang ako sa loob ng silid ko, sa bawat tahimik na gabi ay may tanong pong pilit kong tinatakasan. May tanong na pilit na umuusbong sa utak at puso ko. Lalo na kapag nakikita ko ang mga naipundar ko. Ilang buhay ba ang sinira ko para dito? Yan ang tanong na paulit-ulit kong tinatakasan.
Ang tanong na ayokong harapin dahil hindi ko alam kung anong isasagot. At alam ko rin na hindi ko magugustuhan yung magiging sagot. Mama Mia, dahil din sa akin, ay medyo umalwa ng buhay ng mga kapatid ko. Yung kuya ko ay nakapag-abroad dahil na rin sa tulong ng placement fee na binigay ko. Yung mga kapatid kong iba ay nakapag-aral. Pero syempre Mama Mia, lahat ng naibibigay ko sa kanila ay isinusumbat ko po. Oo, nawala po ako sa sarili kong moralidad dahil sa paggawa ko ng masama. Akala ko hanggang dun lang ang paggawa ko ng masama eh. Pero nagiging masama na rin pala ako para sa pamilya ko. Nagiging madamot na ako. Oo, nagbibigay pa rin naman ako pero lahat ng yon ay kinukwenta ko sa kanila. Magsikap naman kayo. Hindi yung puro ako na lang. Naririnig ko noon ang sarili ko. Isang araw, Mama Mia, ay biglang bumalik ang kuya ko mula sa abroad dahil hindi raw niya kaya ang mapalayo sa kanyang pamilya. Hindi raw niya kaya ang hirap doon sa Middle East, lalo pat inaabuso din daw siya ng naging amo niya, Mama Mia. Ang sabihin mo, tamad ka talaga. Ang sabihin mo, gusto nyo yung easy money lang, yung pahiga-higa lang kayo, nag-aantay ng bigay ko. Dahil doon ay nasuntok ako ng kuya ko. Ang taas naman ang tingin mo na sa sarili mo, Victor. Akala mo ba hindi kami nagsusumikap? Akala mo ba hindi kami nahihiyang humingi ng tulong sa'yo? At dahil doon, Mama Mia, ay nag-away kaming dalawa. Siyempre, binilang ko sa kanya ang mga naitulong ko. Pam-placement fee, pampamasahe, na binayad ko para makapunta siya doon sa Middle East. Dahil doon ay tuluyan na nga kaming nagkawatak-watak ng mga magkakapatid. Lumipas pa ang ilang mga buwan. Patuloy pa rin ako noon na nakahiga sa aking kayamanan. Kayamanan na nakuha ko sa paghihirap ng ibang tao. Hanggang sa isang araw ay biglang nagpakita ang kuya ko sa kondo ko. Gabing-gabi na noon at lalabas sana ako dahil magbabar kami ni Mr. D. Meron daw siyang babaeng bagong irereto sa akin. Pero pagbukas ko ng pintuan ng kondo ko ay nandun si kuya. Nakayuko ang kanyang ulo. Agno yun, kuya. Oh, napapunta ka dito. Alam kong nakakahiya tong gagawin ko. Pero kakapalan ko ang mukha ko para sa anak ko. Victor, yung pamangkin mo, nasa ospital ngayon. Yung pamangkin mo kailangang operahan para mailigtas ang buhay niya. Kaso, higit sa 300,000 yung kailangan para maoperahan siya. Wala kasing mga gamit at gamot sa pampublikong ospital at kung dun kami pupunta, kailangan pa naming pumila. At hindi nakakayanin ng pamangkin mo. Baka mawala na siya ng tuluyan. Oh, bakit dito ka sa akin lumalapit? Kala ko ba hindi nyo kailangan ng tulong ko? Kala ko ba nahihiya kayo sa tuwing humihingi kayo ng tulong sa akin? Kaya nga, kinakapalan ko na ang sarili ko eh. Kinakapalan ko na ang mukha ko, Victor. Kahit lait-laitin mo ko, ayos lang. Tulungan mo lang ang pamangkin mo. Kulang na kulang kami sa pera eh. Mahigit 50 mil lang ang meron ako. Mama Mia, may pera naman po ako sa bangko. Meron po akong higit pa sa 5 milyon noon. Kaya lang nainis talaga ako nun sa kuya ko. At syempre, sabi nun ng utak ko, huwag mong pahiramin dahil baka kailanganin mo sa negosyo. Meron kasi kaming mga binibili noon ni Mr. T na mga lupain at tinatayuan namin ng mga commercial building. At syempre, kailangan ko ring umambag doon ng pera. Alam ko na kung tutuusin ay
Sobra-sobra pa ang pera ko sa bangko para sa pampaopera ng pamangkin ko. Pero hindi ko yun ginawa. Pasensya ka na. Na-invest ko na kasi yung pera ko eh. Meron ako dyan, 10,000 lang. Binigyan ko siya ng 10,000, Mama Mia. Sabi niya, hindi pa raw yun sapat para sa isang araw doon sa ospital dahil nga sa laki ng gastos dahil sa sakit ng pamangkin ko. Ano, tatanggapin mo ba yan o hindi? Yan lang ang kaya ko ngayon eh. Bagsak ang mga balikat ng kapatid ko. Umalis siya ng walang salita. Ako naman, Mama Mia, ay tinuloy ko ang pag-alis ko at pumunta sa bar. At dun nga sa bar ay may inireto sa aking babae si Mr. D. Hindi lang pala basta-bastang pagbabar ang ginawa namin doon, Mama Mia, dahil meron po siyang mga pinakilala sa aking mga investors. Meron daw kaming gagawing isang bago at malaking project sa isa sa mga pinakasikat na isla sa Pilipinas. Tama nga ang desisyon ko, sabi ko nun sa utak ko. Tama ang desisyon ko na huwag pahiramin ng kapatid ko ng pera dahil kakailanganin ko yon sa isang malaking business ventures na ito. Pero ang hindi ko alam, Mama Mia, ang hindi ko alam na ang ginawa ko palang yon, ang pagtanggi ko pala sa pagtulong sa kapatid ko at ang pagsali ko dun sa malaking business venture na yon, ay ang magiging simula pala ng unti-unting pagguho ng sarili kong kaharian. Ng kaharian na itinayo ko sa pawis ng ibang tao. Mama Mia, nagkaroon po ng isang malaking iskandalo dun sa negosyong pinapatayo namin ni Mr. D. Meron kasing nagreklamo, merong nagsumbong. Hindi namin alam kung sino, hindi namin alam kung bakit niya ginawa ang pagsusumbong na yon. Malaking investigasyon ang nangyari. Naging bistado po ang developer namin sa mga ginagawa naming mga kabulastugan. Mga peking papeles, peking titulo, tax evasion, fraudulent listings, at ang dami-dami pang mga pinagbabawal at mga krimen na ginawa namin. Lahat na yon sa isang iglap ay nahayag sa mga mata ng madla. Ang masakit pa doon, Mama Mia, ay naisama pa talaga ang pangalan ko sa listahan ng mga pinatawag sa National Bureau of Investigation o NBI. Inimbestigahan po ako. Na-freeze po lahat ng account ko, lahat ng assets ko. At dahil sa napakalaking iskandalo na yun, ay napunta po ito sa mata ng media. Gumulong ang investigasyon, gumulong din ng mga coverage ng kung ano-anong media sa amin. Bata ng sindikato, mandaraya, scammer. Yan ang mga tinawag nila sa akin, Mama Mia. Yan ang mga ibinansag nila sa pagkatao ko. Napakagulo ng mga sumunod na araw, linggo at buwan ng buhay ko. Ang gulo-gulo, Mama Mia. Kahit saan ako magpunta ay meron pong mga reporters na nakaabang para magtanong sa akin. Si Mr. D nung mga panahon na yon ay napakaswerte dahil nakaalis ng bansa. Kamalas-malasan ko malamang dahil hindi po ako nakakuha noon ng passport. Tinanong pa ako noon ni Mr. D kung may passport ako dahil tatakas daw kami. Pero dahil wala akong passport, Mama Mia, naghanap pa kami ng pwedeng pumeke ng passport ko. Kaya lang, nung nakita ako nung mga taga-peke, kahit na anong laki ng ibabayad ko sa kanila ay hindi po sila pumayag. Dahil kapag nahuli daw ako,
ay damay din daw sila. Kaya hindi ako nagkaroon ng passport at hindi ako nakatakas ng bansa. Isa ako sa mga iilang taong humarap sa mga investigasyon. Wala akong nagawa noon, Mama Mia. Wala akong nagawa noon kundi ang magmakaawa sa Diyos na tulungan niya akong makaligtas sa sitwasyon na ito. Lahat ng mga naipundar ko, lahat ng mga tagumpay ko, lahat ng paghanga ng tao sa akin, sa isang iglap ay naglaho na parang abo. Parang abong dinala na at tinangay na ng hangin papalayo. Nawala ang kondo ko, Mama Mia. Siyempre, kinumpis ka yun. Ang sasakyan ko rin ay naibenta ko yung isa. Yung iba ko pang mga sasakyan ay narepossess dahil hindi pa po tapos yun bayaran. Ang girlfriend ko, Mama Mia. Ang girlfriend na pinagmamalaki ko dahil maganda, sexy at sophisticada ay nagpalit agad ng status sa pagiging single. Ni hindi ako kinausap. Ni hindi ako hinarap nung tinatanong ko siya kung bakit hindi pa niya ako pinupuntahan at kinakamusta. Iniwanan nila akong mag-isa. Wala akong naipon. Wala rin akong tunay na kaibigan. Pati mga kapatid ko, Mama Mia, ay galit din sa akin nung mga panahon na yon. Kasi nga, kwinenta ko sa kanila lahat ng naitulong ko dati, hindi ba? At tinigil ko ang sustento ko sa kanila. Pati na rin sustento ko sa mga magulang ko, tinigil ko dahil naging kaaway ko rin sila noon. Kasi nung pagsalitaan ko ang mga kapatid ko ay mas kinampihan ng mga magulang ko ang mga ito kaysa sa akin. Sabi pa noon ng mga magulang ko ay tumaas na raw ang tingin ko sa sarili ko. Hindi na raw ako ang dating Victor na kilala nila. Kaya naman nagkagalit-galit kami ng pamilya ko. Walang natira sa akin. Walang ginto, walang pera. Ang natira lamang sa akin, Mama Mia, ay ang matinding putik na kumapit sa pangalan ko. Dahil sa mga investigasyon ay nalaman na hindi po ako ang pasimuno dun sa mga aligasyon na yon, Mama Mia. Hindi po ako ang pasimuno sa mga scam na yon, kundi si Mr. D at yung iba pa niyang mga kasosyo. Dahil na rin sa nahuli si Mr. D, ay hindi na rin ako kinasuhan ng NBI dahil willing naman akong ibigay ang perang naipon ko, pati na rin yung mga kondo na nasa pangalan ko. Hindi na ituloy ang kaso sa akin, pero hindi na rin naging maayos pa ang tingin sa akin ng ibang tao. Lalong-lalo na ang mga nakakakilala sa akin at nakakaalam dun sa iskandalong yon. Wala akong ibang choice, Mama Mia. Wala akong ibang choice kundi ang magsimula ulit. Wala na ang business suit, wala nang mga malalaking kliyente, wala nang magagarang kotse, wala nang makapal na wallet, wala nang mamahaling cellphone, mga mamahaling relo, wala lahat. Naganap ako ng trabaho, pero dahil sa naging iskandalo nakakabit sa pangalan ko ay nahirapan po ako, Mama Mia. Walang halos na gustong tumanggap sa akin. Walang gusto na papasukin ako sa kanilang kumpanya. Minsan nga naririnig ko pa ang mga bulong-bulungan ng iba, Mama Mia, na baka raw sa kumpanya nila gagawin ko ulit yung mga nangyari sa akin. Minsan, kapag nag-a-apply ako ng trabaho at meron akong mga nakakasabayan sa pag-e-interview, nakikita ko po ang mga tingin nila sa akin. Alam kong nagbubulong-bulungan sila. Alam kong pamilyar ako sa kanila. Wala po akong ibang nagawa dahil hindi po ako tinatanggap ng mga malalaking kumpanya. Isang trabaho po ang tumanggap sa akin pero napakaliit lang ng sahod. Minimum wage.
Kung dati ay maliit na sa akin ang minimum wage, mas lalo po itong lumiit nung nakaranas ako ng malaking pera sa kamay ko. Pero wala akong magagawa. Mag-iinarte pa ba ako? Tinanggap ko ang trabaho bilang isang encoder sa isang maliit na opisina. Kahit na napakaliit lang ng sinasahod ko doon. Mama Mia, napakasakit isipin na ang dating milyonaryo, ang dating matayog ang tingin sa sarili at matayog ang lipad ng pangarap, ngayon ay sumasakay ulit ng sira-sirang jeep, nagbabaon ng tuyo at itlog, kumakain kahit kapilang ang ulam. At tuwing mapapadaan ako sa mga billboards ng dating kumpanyang kinasangkutan ko, Mama Mia, hindi ko po maiwasang isipin, worth it ba talaga lahat ng yun? Worth it ba lahat ng mga sinakripisyo ko dahil doon? Mama Mia, dahil nga ang mga kapatid ko noon ay galit pa rin sa akin, ay nagrenta lang ako ng isang maliit na kwarto sa isang squatter area. May kamahalan pa nga yun pero wala naman akong ibang choice. Hanggang isang gabi, kumatok sa kwarto ko ang landlady namin. May ibinigay siya sa aking isang sulat. Nakita kong galing yon sa pamangkin ko. Yung pamangkin kong dating inoperahan nung humihingi ng tulong sa akin ng kapatid ko. Yung na-ospital, na imbis bigyan ko ng pampaopera ay 10,000 pesos lang ang inabot ko. Siya ang nagpadala ng sulat. Sulat kamay pa niya talaga, Mama Mia. Tito Victor, salamat sa tinulong mo noon. Kahit konti lang yon. Pero buhay ako ngayon dahil sa maraming taong tumulong sa akin at isa ka na doon, Tito Victor. Iniipon ko tong baon ko para pag lumaki na ako, ikaw naman ang matulungan ko. Matapos kong basahin ang sulat na yon, Mama Mia, ay hindi ko po napigilang mapahagulgol. Umiyak ako ng umiyak. At doon ko naintindihan ang isang malaking katotohanan. Hindi pala material na mga bagay o material na mga yaman ang tunay na sukutan ng tagumpay, kundi ang ilang buhay na pinili mong buuin at hindi sirain. Hindi pala sukatan ng tagumpay yung marami ka ng pera, nakakapag-travel ka na kung saan-saan, nagagawa mo na lahat ng gusto mo, nakasakay at nakakapag-drive ka na ng magagaring kotse. Lalo pat kung ang mga yon ay nakuha mo dahil sa panluloko mo sa ibang tao. Nagumpisa ulit ako, Mama Mia. Kung dati ay nilamon ako ng kasakiman, ngayon ay nilamon ko ang pride ko. Isa-isa ko pong pinuntahan ang mga kapatid ko. Mababang loob at mapagkumbaba akong kumakatok sa kanilang pintuan at humingi ng tawad. Humingi rin ako ng tawad sa mga magulang kong alam kong nadismaya ko at nasaktan ko, Mama Mia. Tunay pala ang sinabi nila na ang mga taong totoong magmamahal sa'yo, kailanman ay hindi ka tatalikuran kahit tinalikuran ka pa ng buong mundo. Niyakap ulit ako ng mga kapatid ko at ng mga magulang ko, Mama Mia. At dahil doon ay nakabalik ako sa bahay namin. Sinimulan kong ayusin ang buhay ko. Anak, mas marami pa tayong hirap na pinagdaanan dito. Kinaya naman natin, di ba? Ngayon pa kaya? Sabi ng tatay ko sa akin isang gabi nung nakita niya akong nag-iisip ng malalim sa labas ng bahay namin. Tama si tatay. Ang kailangan ko lang ay magsumikap at tumayo ulit sa sarili kong mga paa. Hanggang sa nagsikap ako, Mama Mia. Kumuha ako ng teaching units
Kahit na paunti-unti, hanggang sa nakapagturo na nga ako, Mama Mia. Naging teacher ako sa isang universidad. Pero bukod po sa subject na tinuturo ko, nagtuturo rin ako ng financial literacy sa mga batang gustong matuto. Oo, Mama Mia. Nagtuturo ako ng financial literacy sa mga estudyante ko kahit na hindi naman mathematics ang kursong pinagtuturuan ko. Lagi kong sinasabi sa kanila na kailangan lahat ng bagay na matamu mo dapat yung pinagpawisan at pinaghirapan mo. Pero bago ako magturo sa mga estudyante ko tungkol sa financial literacy, ay sinisimulan ko muna palagi sa isang kwento. Sa isang kwento ng lalaking nilamon ng kanyang kasakiman at kagahaman. Sa isang kwento ng lalaking sakim, nanalo, pero sa huli ay natalo. Kahit na natalo, bumangon at nanalo pa rin dahil pinalaya ng pagkatalong yon. At ako yun, walang iba. Ako, si Victor. Ang taong dating alipin ng pera, pero ngayon mas pinipili pong tumulong sa iba. Kahit sukli-sukli lang po ang kapalit. Dahil nalalaman ko, Mama Mia, na hindi po nasusukat sa dami ng pera at mga material na bagay na meron ka para totoong maging masaya ang puso mo. Dahil sa huli, hindi ang dami ng pera sa bangko ang mahalaga, kundi kung ilang pagkatao at ilang puso ang nabago mo. Kahit pa pisong barya lang ang meron ka. Maraming salamat po, Mama Mia, at naway na-inspire po kayo nitong naging kwento ng buhay ko. Hindi ko po alam, Mama Mia, kung papaano ko mapapaabot ito sa ibang mga tao at sa marami pang taong naging katulad ko na naging sakim sa kayamanan. At nakita ko ngang ang platform mo dito sa YouTube ang isa sa mapipili ko o isa sa mga magiging dahilan para mas makaabot sa maraming tao itong kwento ng buhay ko. Totoo pong nangyari ito. Sana po ay mapagpulutan ito ng aral at wag nang pamarisan lalo na ng mga kabataan. Hanggang dito na lamang, lubos na nagpapasalamat, Victor. Grabe ang kwento ni Victor, Nako naman. Totoo nga talaga. Totoo yun. Kasi marami po akong naririnig na mga kwento na, di ba, kahit na ano ang kapalit, minsan nga kahit kaluluwa nila ang kapalit. Para lang sa pera, para lang yumaman, sige gora na. Well, hindi naman natin masisisi yung ibang tao kung bakit sila ganon. Kasi hindi rin naman tayo ang bumubuhay sa kanila. Lalo pa kung wala tayong naitutulong sa kanila, 'di ba? Ang hindi ko lang talaga gusto ay yung nang-i-scam ka ng ibang tao. Wala akong pakialam kung anong gagawin mo sa sarili mong buhay dahil buhay mo 'yan. Huwag ka lang sanang mandamay ng iba. 'Yun ang importante. At natutuwa naman kaming lahat dito, Victor, dahil natutunan mo ang iyong leksyon kahit na sa napakahirap na paraan mo naman talaga nakuha ang leksyon na yon. Pero at the end of the day, nakuha mo pa rin ang leksyon na gustong ibigay o gustong ituro sa iyo ng tadhana. At dahil sa leksyon na yon, alam kong marami din ang matututo mula sa mga pagkakamali mo. O 'di ba? Grabe naman talaga yon. Kaya congratulations, Victor. At sana sa lahat ng mga dumadaan ngayon sa pareho pong problema, sa pareho pong karanasan, lalong-lalo na dyan sa mga scammers, naku naman talaga. Tigilan nyo na ang pang-i-scam, magbanat po kayo ng buto, maghanap po kayo ng paraan na makapagtrabaho o kumita kayo ng pera nang hindi kayo namumirwisyo ng iba.
'Di ba? Alam niyo may nakita ako, meron pong isang Bisaya vlogger dito sa amin na ano po siya, na scam po siya dahil diyan sa GCash. Actually, hindi siya ang na-scam, nadamay lang siya. Kasi nagkapagtayo siya ng malaking negosyo, meron siyang malaking negosyo sa kanila, parang grocery stores ganon. At bagong-bago pa ang negosyong 'yon. Dahil nga sa isang araw ay napaka-busy nila, may isang nanay na lumapit. Sabi nung nanay na magpapa-cash in daw. Tapos naririnig niya na dun sa nanay na yon, may kausap yung nanay sa phone. Tapos naging sinasabi ng nanay, "Oh anak, oh sige anak." Anak yung naririnig niya. Kahit na busy siya, naririnig niya yung ganun kasi nasa tabi niya lang si nanay eh. Busy siya noon dahil ang dami-daming bumibili, may mga stocks pa na dumating, may mga consignments pa na dumating. So, sunod-sunod talaga. Kahit na dati pa naman o nung nag-uumpisa pa siyang magnegosyo, lagi niyang sinasabi sa mga tauhan niya na, wag kayong magka-cash in kapag walang pera. Pera muna bago send ng cash sa GCash, parang ganon. So ano siya, parang talaga siya, alam niya ang mga ganong kalakaran, alam niya ang mga ganong scam. Kaya lang, dahil nga naririnig niya yung nanay na anak-anak yung tawag, akala niya talaga anak ng nanay. Nung nagpa-cash in yung nanay, sabi ng nanay, 40,000, 40,000 pesos. Sakto naman na wala nang laman noon ang GCash niya kasi binayad na rin niya sa mga stocks na dumating, ganon. Naubos na rin, 'di ba? So sabi niya, "Naku nay, wala po akong ganyan kalaking halaga. Ang pera ko lang po sa bangko nasa mga 21 hanggang 23 mil lang ata." Tapos sinabi ni nanay dun sa kausap niya. Sabi naman ng kausap niya, "Nak, ano lang daw dito, ganyan." Sabi si nanay. Sabi daw ng kausap, 40,000 daw. "Wala nga, nay," sabi nung vlogger ha. Tapos sabi niya, wala talaga, nak. Nak ang tawag nung nanay dun sa kausap niya sa phone. Hanggang sa sinabi nung tao, dun sa phone na, "O sige, yan na lang." At dahil meron namang, 'di ba, may charge na ganyan. Baka nasa 21 mil ang kanyang sinen. Pero syempre, charge pa. So, nasa mga almost 22,000 siguro, parang ganyan. So, naisendan niya ngayon ang pera. Naisendan niya. Doon, mula sa kanyang bank account, papunta doon sa number nung taong tumatawag kay nanay. Tapos, nung sinabi na niya, "Nay, yung pera," naguguluhan si nanay. Sabi ni nanay, "Anong pera?" Parang ganun. So, si nanay, matanda na. Sabi niya, "Yung bayad po sa pagka-cash in." Doon na sabi nung matanda na, ang sabi nung kausap ko, magka-cash in kayo sa kanya at bibigyan niya ako ng pera. Ganon. Akala ni nanay, magbibigay sa kanya ng pera yung lalaking yon. Hindi niya alam kasi yung kalakaran ng pa-GCash na ganyan eh. At alam niyo ba kung saan nakuha nung scammer ang numero ni nanay? Ang details ni nanay? Diyan sa mga, sa Facebook, sa ibang mga social media accounts na, gusto nyo manalo ng pera, gusto nyo manalo ng ganito, gusto nyo makakuha ng ganitong items, comment your contact details sa baba. Si nanay, dahil, 'di ba, tayo mga Pilipino, gusto nating kumita, binilagay niya doon, kinoment niya doon ang pangalan niya, tsaka yung number niya, at doon nakuha ng scammer. Pinapulis talaga nung vlogger, pero at the end of the day, hindi pa rin niya pinabayaran doon kay nanay, dahil para sa kanya, pareho lang sila ni nanay na biktima. Tapos yung asawa ata ni nanay ay namamasada lang. So, nakakainis yung mga scammer na hindi naman lang, hindi na lang magbanat ng buto, mangi-scam pa talaga, mang-iisa pa talaga ng kapwa. Sana lahat ng scammer ngayon magutom, sana lahat hindi masarap ang ulam, ganon. Anyways, maraming salamat po sa inyong pakikinig, syempre dito sa ating kwento sa araw na to. Ako, kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, share nyo naman ha. At syempre, tulungan nyo po akong makaabot ng ating goal. Gusto ko pong maka 100,000 subscribers tayo by the end of this year. Grabe. Grabing ambisyon yan, Mama Mia. Pero, libre namang mangarap, diba? Wala naman akong iniisang ibang tao, kaya go lang. Tulungan nyo akong makarating sa ating pinapangarap na number of subscribers po. At syempre, diba, nagulat kayo, lalong-lalo na dun sa mga hindi nanood at nakinig kahapon. Yes, ganito na po ang gagawin natin. For the meantime,
i-check natin, pag-aaralan natin kung mas maganda ba ito na diretsong kwento tayo, tsaka na tayo babati at the end. Kaya naman, magpapa-shoutout tayo. Shoutout time! Ganon. Meron tayong shoutout time sa huling bahagi ng ating video. At dahil dyan, hello ako kay Sheila Alday, kay Elizabeth Lagunday, Marivic Langob, hello sa'yo. Maureen Tugab, maraming salamat all the way from Italy. Hi naman kay Julian Ramilo, wow, ganun. Maraming salamat. Hello din kay Lina Ladeza. Maraming thank you. Ana Listanco. Hello sa'yo. Ann Listanco siguro ganun, no? Hi kay Fernando Caberte. Maraming salamat. Nora Barido Hamandre. Kay Frenny Miana. Hello sa'yo. Hi Faye Miana. Taga Karanglan, Nueva Ecija. Maraming salamat sa pakikinig. Hi din kay Christy Dimitrial, Chazi Chai, kay Jeanette Mariano, kay Simply Jean, Mondi 8217, Zenaida Lugo from Muscat, Oman, maraming salamat. At syempre sa mga suki naman talaga natin, Carl Francis Duco, maraming salamat. Lorena de la Cruz, Irene Fajardo, Pechi Tadlan, hello sa'yo Mary Grace Gumban. Hi din kay Frix Magno, Jonabel Pabro, kay Ma'am Judith McGovern, and to her husband, thank you so much for dropping by and for listening. Hi din ako kay Era May Kizer, ewan ko kung tama. Hi din kay Marilo Manliguez, kay Maria Clarissa Bacani, maraming salamat. Gimaras Girl Alviza, hello sa'yo. Hi din kay Marilu Sabalye, Grace Papolonias, maraming salamat. Maria Elena Abe. Hi din kay Abigail Tenorio, Ronnie Lansangan, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig at suki na laging nandito at minamahal tayo. Maraming salamat po ulit. Nako, sa inyo po na mga nakaabot hanggang sa puntong ito ng ating kwento, comment naman kayo dyan ng ELO, E-L-O-W, ELO, ha? Para makita natin kung sino ang ipaprioritize nating batiin dahil umabot talaga hanggang dulo, diba? Sa mga hindi pa po subscribers, please do subscribe to this channel. Click nyo na rin ang notification bell para lagi po kayong nanonotify sa tuwing meron po tayong bagong upload na nilalabas. At syempre naman, i-share nyo na rin ito at hikayatin nyo na rin ang inyong mga friends na mag-subscribe dito sa channel natin. At maraming salamat po sa inyong suporta. Kung may sarili kayong kwento, huwag kalimutang pwede po kayong magbahagi. Safe space nyo po ang channel na ito. Dahil kung gusto nyong itago natin ang inyong pagkakakilanlan, go, itatago natin yan. Mag-comment o mag-email lamang po kayo sa atin, mamamia.cdo0317@gmail.com. That's MAMAMIA.cdo0317@gmail.com. Paki-follow na rin ang iba pa nating mga social media accounts, Mama Mia Cagayan de Oro or Mama Mia CDO. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli, ako po si Mama Mia. Bye-bye, I love you. Ingat kayo.